Welcome to InvestEd. Welcome guys sa InvestEd. So ngayon, nandito tayo sa ating bagong screener na ginagamit, no? So itong screener na to, hindi pa to tapos kasi marami pang kulang na stocks na pwede pang ilagay dito. So kaya hindi pa natin to ma-share, no? Pero ko sa inyo kung paano ako nagko-confirmations ng mga natitipuhan kong stocks. So kunyari may mga natipuhan akong isang stocks, kukunin ko siya. Tapos, yung mga natipuhan kong stocks, i-compile ko siya, ginagawa kong watchlist. And then, pag nagawa ko na yung watchlist na yan, so, gagawa ko ng ganito, no? Tapos, i-compile ko siya kung sino yung pinaka maganda yung performance, moat, management, and debt ratings, siya yung kukunin ko, no? Laging isa lang ang kinukuha ko sa every time na nagko-compile ako ng mga stocks na mga natitipuhan ko. Okay? So, guys, ito yung mga natitipuhan kong stocks ngayon. So, kukuha ko ng isa para pag-investan ngayon or possible na pag-investan ko ngayon. Okay, yung una-una ay si LTG, Pure Gold, GSMI, Crown, GT Cap, okay, and AGI, no? Okay, so sila yung nakot ang attention ko sa kanila, no? So kaya ko siya kinonfile kasi may possible na titignan ko kung saan ako mag-i-invest sa kanila. So nakikita na natin agad dito yung intrinsic value ng company. Okay, intrinsic value, margin of safety, upside potential, and yung buy ratings ba tayo sa kanya, o yung ratings natin sa company. Okay? Hindi porket nakikita nyo dito na buy yung isang company, no, ay bibilhin nyo na agad. Hindi. Kailangan nyo pa rin saliksikin, no, yung free cash flow ng company, moat ng company, management, and yung debt ng company kung na kaya nilang masustain yung kanilang utang, no. So, yun yung pinaka-importante sa akin, eh. Bago ko tignan tong intrinsic value ng company, gusto ko munang tignan kung ano yung nasa loob, no, yung kung ano yung meron sa loob, no. So, hindi ako nagpapadala dito sa mga 100% na ganyan sa mga upside potential, no? Because every time na mag-invest ako, mini-make sure ko na good yung fundamentals ng company and hindi basta-basta mababankrupt yung company, no? Kumbaga parang makakatulog ka ng mahimbing sa gabi, no? Hindi mo iisipin yung anong mangyayari sa kinabukasan sa stocks mo, ibebenta ko na ba hindi, no? So, yun yung ginagawa ko, no? Ito yung ginagawa ko and itinuturo ko sa inyo, guys. Okay? Okay na, so umpisa natin kay LTG, no, muna. So, nakikita natin dito si LTG na mayroong upside potential na 107% and ang ratings natin sa kanya ay buy ratings natin, no? So, for more informations about LTG, no, sa analysis natin sa kanya, so nasa descriptions natin sa baba yung link. Okay, now dumako tayo sa kanya sa free cash flow, no? By the way, guys, no, ito ay automated na lahat, no? So, kung ano yung nakikita nyo sa market, ito na rin yung mga lalabas agad sa project natin ngayon. Okay? So, nakikita natin ito sa free cash flow ng company. Ayan, nakikita natin, no, na hindi masyado stable yung free cash flow ng company. Meron silang meron silang negative. Okay, yan. But still, in 2019, makikita natin na maganda, no, na nasa 44.5 billion na yung kanilang free cash flow. Okay, maganda tignan yan. Kung titingin tayo dito sa earnings per share versus free cash flow per share, nakikita natin na maganda also. Bakit? Kasi marami silang cash na reserve, no. Ibig sabihin, pag maraming cash, there's tendency na pwede pa mag-improve ang company. So, nakikita natin dyan. So, ang earnings per share ay nasa 2.10 lang, while the free cash flow per share ay nasa 4.12, no? Now, yung free cash flow yield, nakikita natin na sobrang taas. So, 35% yung kanyang free cash flow yield. So, yung sinasabi lang sa atin itong free cash flow yield, it is a solid business and it is a undervalue in terms of free cash flow yield alone, no? So, truly naman, no, kung titignan natin sa intrinsic value, okay, ayan, nakikita natin na talagang undervalue siya, no? Okay, na pagdating sa moat analysis natin sa kanya, ayan. So, in terms of moat analysis natin kay LTG, nasa 10 tayo sa kanya, no? Kasi yung kanya earnings per share, cash from operating activities, net income, talagang sobrang taas. Yung book value per share niya ay nasa 8% lang, but still, it is a good, no? Kaya ang ratings natin sa kanya sa moat ay nasa 10. Okay, na dumako tayo sa management analysis ni LTG. Nakikita natin dito over the years, tumataas yung kanilang return on invested capital, no? Ayan, tumataas. So, kung hindi nyo pa alam, guys, no, kung bago pa lang kayo sa channel natin, yung return on invested capital,
So, sa link description sa baba, no, tinuturo ko yan kung anong ibig sabihin ng return on invested capital, no. Hindi na natin dito tackle to muna kasi gusto muna natin makahanap ng pag-i-investan natin ngayon. And also, nakikita natin dito na yung anyang return on equity also ay tumataas din, no. So, talagang pareho lang siya ng ROIC, yung kanyang return on equity. So, meron siyang 12.37% na return on equity, which is considered a good return on equity, no? Okay? So in terms of management kay LTG, nasa 10 tayo sa kanya, excellent also. So, in terms of debt earnings ratio natin sa kanya, no, medyo dito lang siya nagka-problema. Nakikita natin dito yung kanyang debt to earnings ay nasa 3.3 years, no? So, ang ibig sabihin to, ano ba ibig sabihin itong debt to earnings, no? Ang ibig sabihin nito sa mga hindi pa nakakaalam, gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang utang gamit lamang yung kanyang net income. So, yun yung ibig sabihin nun. So, 3.3 years. So, medyo mataas yan. Ang gusto kasi natin makita ay nasa 3 pa babala yung kanyang debt to equity or debt to earnings ratio. So, nakikita natin dito nasa 3.3 yung kanyang debt to earnings ratio. So, yung aking rating sa kanya ay nasa 6, no? So, yung total score niya ay nasa 26, okay? So, nasa excellent siya, pasado, okay? Okay, so dumako na tayo sa second stocks natin. So, si Pure Gold, nakikita naman natin dito ngayon na nasa hold tayo sa kanya kasi yung ating intrinsic value ay nasa 50.40 and yung ating price ay nasa 40.85. So, malapit na siya sa ating intrinsic value kaya naka-hold tayo sa kanya. Okay, now in terms of free cash flow ng company, nakikita naman natin, no, na maganda, no? Maganda yung kanyang free cash flow kasi from negative to positive, and nakikita natin na significantly talaga nag-grow yung kanilang free cash flow na nasa 11.2 billion pesos na yung kanilang free cash flow, no. So, guys, no, hindi ko na to talaga dinidip tackle yung mga dito kasi gusto yung magkaroon ng deep tackle ng mga ganito. So, tignan yung mga analysis natin sa mga stocks, no? So, doon talaga dinidip tackle natin to. So, dito pahapyaw lang para mabilis tayo at mabilis. So, titignan natin yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share. Maganda din kasi mas malaki yung kanyang free cash flow per share kaysa sa earnings per share. And yung kanyang free cash flow yield ay nasa 10%. So, it is considered a good free cash flow yield. And dumako tayo sa moat analysis na company. So, nakikita natin dito yung moat ng company, no? So, yung ratings ko sa kanya ay nasa 8. Okay? Kasi nakikita natin yung earnings per share and net income talagang malayo, no? Hindi siya umabot ng 10%. So, ang ratings ko sa kanya ay 8, which is yung 8 is good pa rin, no? Good moat pa rin sa akin yan. Okay, now dumako tayo sa ROIC ng company, no? Over the years, nakikita natin na talagang nagda-down yung kanyang return on invested capital or ROIC. So, yun yung ayaw kong makita na nakita natin nagda-drop significantly yung ROIC ng company. So, let's compare ROIC to ROE. And also, nakikita natin dito, nagda-drop din yung kanilang return on equity. From 2015 na nasa 13% to 2019 na nasa 10.94% na lang. Okay? So, in terms of management analysis, nasa 7 tayo sa kanya. It is an average, para sa akin, it is an average management, no? And now, in terms of debt to earnings ratio ng company, nakikita natin, no, na nasa 4.5 na yung kanyang debt to earnings. So, sobrang taas na kanyang debt to earnings. So, ang ratings ko sa kanya, sa debt analysis ay nasa 5, no? So, imagine, okay? So, yung total score ko sa kanya ay nasa 20, which is nasa good companies pa rin naman. Okay? O susunod ay si GSMI or ang company GSMI or yung Ginebra San Miguel. Okay? So, nakikita natin dito yung kanyang intrinsic value ay nasa 66.52 and upside potential na 33% and nasa ratings natin ay nasa buy ratings tayo sa kanya. Okay na, kung titignan natin dito yung kanyang free cash flow over the years, talagang stable, no? So, walang negative and nakikita natin nag-grow yung kanyang free cash flow. So, in 2015, nasa 1.5 billion
free cash flow siya, and now nasa 1.9 billion free cash flow. Okay, ang company. Okay na kung titignan natin yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share. So, yung kanyang earnings per share ay nasa 5.5 while the free cash flow per share nasa 6.7. So, nasa good side tayo sa kanya in terms of that. And in terms of free cash flow yield also, nasa good side also tayo sa kanya kasi nasa 14%, no? So, pag yung free cash flow yield ay nasa 10%, it is considered a good free cash flow yield, and it is considered a undervalue in terms of free cash flow yield alone. Okay? Okay na, dumako tayo sa moat analysis na company. So nakikita natin, no, na bakit NAM to? Kasi nakikita natin to negative yung kanyang initials. And kung napapansin nyo, bakit yung ratings ko is 9, no? Ito yung sinasabi ko or tinatawag kong turnaround. Kung nakita nyo sa initial, no, in 2015, meron silang negative 1.5 pesos earnings per share. Okay? And now, nasa 5.5 na pesos yung kanilang earnings per share. It is a good, no? It is a good turnaround, no? Nakikita natin. And nakikita din natin dito yung kanilang net income, no? In 2015, sa negative 385.6 million net income in 2015, and in 2019 nakikita natin na nasa 1.6 billion na, no? Nasa 1.6 billion na yung kanilang net income. Okay, no? So be careful kasi may mga nakikita kayong NAM, no? Kaya kailangan nyo rin tignan kung anong nangyayari sa growth rate, no? Kung nakita nyo na andito yung negative tapos ito positive, ay medyo magtaka ka, no? Kasi bakit ganun? Ibig sabihin humihina yung kanilang moat analysis. So ibig sabihin humihina yung kanilang moat, yung mga growth rate na company, no? Okay, so nakikita natin na maganda, no? Maganda kasi turnaround company to. So ang ratings ko sa kanya ay nasa 9. So in terms of moat, no? And kung titignan natin yung kanyang management naman sa ROIC, nakikita natin nag-grow talaga yung company, no? So from 2015 na nasa negative 8.40% to 2019 na nasa 21 na, no? It is a good ROIC, no? Para sa mga investors. And now let's compare ROIC to ROE na company. Nakikita din natin, no, na pareho lang ng ROIC yung ROE ng company, nag-grow pa rin, no? From negative 9.4% to 23.48% in 2019 na. So nakikita natin na nag-grow yung kanilang management, no? So maganda to tignan. So yung ratings ko sa kanya ay nasa 10. Okay? Okay, now, dumako tayo sa debt to earnings na company. So nakikita natin dito na in 2015 nasa negative 0.6 sila, and fast forward to 2019 na nasa 0.5 na yung kanilang debt to earnings na company. So nakikita natin na maganda. Pang ibig sabihin lang itong debt to earnings, no? So wala masyadong kinikater ang company na interest expense, no? Kasi yung minsan yung interest expense kasi, yun yung mga nagpapabagal sa company para mag-grow. Kasi imaginein mo, yung kita mo, yung kita ng company, ang gagawin mo, yung kita ng company, hatiin mo para ibigay doon sa interest expense mo. Okay? So, medyo yung mga nagpapabagal sa company. Okay? So, nakikita natin na maganda kanyang debt to earnings ratio or debt analysis sa kanya. So, yung ratings natin sa kanya ay nasa 10. So, overall, yung ratings natin sa company ay nasa 29. So malapit sa perfect yung kanyang ratings, no? So far, siya pa lang yung pinaka mataas na ratings natin sa kanya, no? Okay, na susunod si Crown, no? So nakikita naman natin dito na sa hold positions tayo kay Crown. Kasi yung kanyang intrinsic value ay nasa 1.5 pesos per share, and yung kanyang value na ay nasa 1.97 pesos per share na, no? Okay na, kung titignan natin yung kanilang free cash flow, no, from negative 25.7 free cash flow to 104.14 million free cash flow na siya in 2019. And kung nakikita ulit natin dito kanya free cash flow per share, okay, ay nasa 0.17, and yung kanyang earnings per share nasa 0.22, no? So nakikita natin dito
na mas mataas, no? Ibig sabihin, okay, so nakikita natin dito na average lang yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share. And kung nakikita natin dito yung moat na company, no? Ayan. So, ang ratings ko lang sa kanya ay nasa 7, so average, no? And nakikita din natin dito in terms of management natin sa company, nakikita natin na ayan, no? Talagang stable naman yung kanyang ROIC. So let's compare ROIC to ROE ng company. So nakikita natin na stable din, no? So in terms of management analysis natin sa kanya, so nasa 10 tayo. And in terms of debt ratings natin sa kanya, no, ay nasa 10 din tayo sa kanya. Nakikita naman natin, no, na nagkaroon lang ng value noong 2019 na nasa 0.3 years, no? So, talagang wala ding masyadong interest expense na kinikater itong company. So, in terms of that, no, nasa 27 yung ating ratings sa kanya. Okay, in total, nasa 27 yung ating ratings. Also, in terms of GT Cap naman, no, nakikita natin dito yung kanyang price ay nasa 510 and yung kanyang intrinsic value ay nasa 1,300, no? Yung kanyang intrinsic value and nasa ratings natin sa kanya ay buy ratings and upside potential na 160% yung kanyang potential. Now, let's take a look their free cash flow. So, nakikita natin dito yung kanyang free cash flow, no? Ay medyo hindi maganda, no? Para sa akin, pag ganito yung free cash flow, I rather stay away sa ganitong free cash flow, no? And kung titignan natin yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share, no? Negative. Ito yung medyo critical, no? Ito yung ayaw natin makita kapag nag-a-analyze tayo ng stocks na negative yung kanyang free cash flow per share. And tignan mo yung free earnings per share, no? Nasa 73.98 while the free cash flow per share ay nasa negative 47.92. Okay? And yung free cash flow yield niya ay nasa negative 9%. Okay? Okay, now let's compare moat natin sa company, no? So nakikita natin dito yung moat ratings natin ay nasa 7. So nakikita natin yung kanyang earnings per share okay naman, net income okay naman, good, book value per share good also. Pero pagdating dito sa kanyang cash from operating activities, so nakikita natin, no, na in 2015 meron silang 2.8 billion cash from operating activities and now nasa negative 6.89 billion cash from operating activities, no? So nakikita natin na talagang massive draft down yung kanilang cash from operating activities. So ang kayang ratings natin sa kanya ay nasa 7 lang. Nakikita naman natin dito na nasa average yung kanyang return on invested capital. So let's compare ROIC to ROE ng company. Okay? Ayan, nakikita din natin na bumababa yung kanyang return on equity. So, yung ratings natin sa kanya in terms of management ay nasa 7. So, nasa average also tayo sa kanya. Okay, na dumako tayo sa debt to earnings na company. Nakikita natin dito from 2015 na nasa 8.7 years, no, yung kanya debt to earnings. While ngayon na nasa in 2019 nasa 5.2 na yung kanyang debt to earnings. Nakita natin na bumababa naman yung kanyang debt to earnings but still, yung 5.2 na yan, it is a high debt to earnings, no? So, ibig sabihin nito, yung si GT Cap, there's a lot of interest expense na kinikater ito sa itong company na to, no? Ito lang yung medyo disadvantage kay GT Cap ngayon. So, in terms of, okay, so yung total score natin sa kanya ay nasa 20. Okay? So, okay na yung susunod. Si AGI naman, nakikita natin na nasa buy ratings natin tayo sa kanya also. And yung ating intrinsic value ngayon sa kanya nasa 12.64. Okay, and this is the free cash flow naman ng company, no? So, nakikita natin for the nakikita natin dito from 2015 to 2017, talagang puro negative free cash flow sila. And in 2018 to 2019, talagang
significantly nag-grow yung kanilang free cash flow. And now, in 2019, nasa 31.7 billion free cash flow ng company. Kung titignan natin yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share, no, mas mataas yung kanyang free cash flow per share. Nasa good side tayo sa kanya in terms of that. And also, in terms of free cash flow yield, nasa good side also tayo sa kanya. Nasa 40% yung kanyang free cash flow yield. But kung titignan natin dito yung kanilang moat analysis, okay, yung earnings per share nasa 6%, cash from operating activities nasa 36%, net income 5%, book value per share 6%. So, in terms of moat, ang ratings ko ay nasa average tayo sa kanya, 7. Okay, so in terms of management naman ng company, okay, so ayan nakikita naman natin dito, no. In 2015, meron siyang 9.5% ROIC, and in 2019 nasa 7.4% na yung kanyang ROIC. So nakikita natin na over the years bumababa yung kanilang ROIC. So okay, kasi nakikita natin dito no na in 2015 meron silang 10.19% and in 2019 nasa 9.88 na lang yung kanilang ROE. So stable naman, but still nakikita natin na merong difference doon sa ROIC. Yung ratings ko sa kanya ay nasa 7 also, no? So dumako tayo sa debt to earnings na company. So nakikita natin yung ratings ko ay nasa 2. Bakit? Kung titignan mo, in 2015 meron silang 6.5 debt to earnings, and fast forward to 2019 nasa 10.3, no? Nasa 10.3 na lang yung kanyang nakikita natin na nasa 10.3 na yung kanyang debt to earnings. So grabe, sobrang laki, no? Sobrang laki ng kanilang kinikikir na interest expense. So ayun yung medyo negative din also kay AGI. Okay guys, so yung nag-caught ng attention sa akin, no, ay si LTG, itong GSMI. Okay, now so let's compare each other naman, no. So in terms of intrinsic value sa kanya, pinakamataas sa kanilang dalawa, LTG. Okay, na nasa 107% yung kanyang upside potential. GSMI ay nasa 33%. Na kung i-compare natin yung kanyang free cash flow, no, nakikita natin na ito yung kanyang free cash flow ni LTG. Si GSMI ito, no. So for me, sa free cash flow, mas stable si GSMI, no? Okay na, so in terms of moat analysis natin sa company, so nakikita natin yung ratings ko sa kanya ay nasa 10 kay LTG, while kay GSMI ay nasa 9, no? Maganda yung moat, itong si LTG. Okay? Compare kay GSMI. Okay na, in comparing to management natin sa kanila, no, pareho silang, ayan, maganda. So nakikita naman natin dito na parang same lang din, no, ng growth, talagang continuous growing yung company. So in terms of management analysis, no, pareho sila, no, nagtayo silang dalawa. Now in terms of debt natin sa kanya, no, nakikita natin dito si LTG ay nasa sa kanila. Si LTG ay nasa 6 yung ating rating, while si GSM ay nasa 10, no? So for debt ratings, in terms of debt ratings, kung pinapahalaga ako, in terms of debt ratings, nasa kay GSMI tayo, no? Total ratings ko sa kanya kay LTG nasa 26 and kay GSMI ay nasa 29, no? Okay, so for me, no, kung ang pipiliin ko sa kanilang dalawa, ito yung pipiliin ko si GSMI. Okay? Although na mas malaki yung intrinsic upside potential ni LTG, but I would rather choose this company than LTG. Why? Because kung titignan nyo, no, ang gusto ko kasi, no, ako kasing criteria ko talagang focus ako sa debt, no, kasi syempre debt can kill a company. So lalo na ngayon, no, pandemic pa, so talagang patibayan talaga ng financial to, no. So I would rather choose na wala masyadong interest expense na kinikater ang company, okay, than upside potential, no. Kaya for me, I would rather choose this company, no. So again guys, this video is not promoted by any companies, no, na nabanggit natin dito. This is my opinion na pag-iinvestan ko, no. Nasusunod kong pag-iinvestan ng pera kong pinaghirapan. So yung next stocks na bibilhin ko ay ang company na GSMI. Okay?
So this is how I categorize and how I choose a company every time na bumibili ako ng stocks. Kasi hindi lang ako basta-basta bili, no? And hindi lang basta-basta ako titingin sa company. Much rather compare sa mga company na natitipuhan ko at naiintindihan ko na company. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating analyzation sa company. So, maraming salamat guys, no? So, abangan nyo yung ating deep analyzations kay GSMI and yung confirmations natin sa kanya. So, maraming salamat sa inyo guys, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pagtitrade at pag-i-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat!